Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pinaka-recent game lang ng Lakers ngayon. At ito ay kung sa kupunan ng Houston Rockets. Ngayon mga ropa, medyo controversial tong game na to dahil dun sa huling segundo ng laro, tumatawag si LeBron James ng timeout. Yun nga lang mga ropa, hindi to in-acknowledge ng referee at nagpatuloy sa play. At ang resulta nito mga ropa, naagawan ng bola ang kupunan ng Lakers sa isang crucial play kung saan maaari sana makapag-convert ng puntos ang Lakers para dalhin sa overtime ang laro. At eventually mga ropa, ang ending, talo ang kupunan ng Lakers dun sa panalo ang kupunan ng Houston Rockets. Coming to this game mga ropa, pangalawa sa Western Conference sa standing sa kupunan ng Houston Rockets, 22-12 sila. Samantalang kupunan naman ng Los Angeles Lakers ay tumataginting na 20-14 sa standings, pang-apat naman sila sa West. Ibig sabihin mga ropa, dalawang heavyweight teams sa Western Conference na naglaban dito sa game na to. Ngayon mga ropa, ang tanong, nadaya pa talaga ang kupunan ng LeBron James o Los Angeles Lakers dun sa huling tawag? Ito ang game analysis at breakdown, Lakers versus Rockets. Simulan na natin to. Okay, game. Dito muna tayo magsimula syempre sa starting five na ginamit si Coach JJ Redick dito ako nasa kupunan ng Houston Rockets. Starting point guard niya dito mga ropa si Austin Reeves, shooting guard niya dito si Max Christie, at ang kanyang mga forwards dito mga ropa si LeBron James, si Rui Hachimura, at ang starting center dito mga ropa ay si Anthony Davis. Ngayon mga ropa, dito sa unang parte ng game naka-zone defense sa kupunan ng Houston Rockets dito, at ang may hawak ng bola dito ay si Anthony Davis doon sa may ilalim. Ang ginawa ni Sengun ngayon mga ropa, umelb siya kay Anthony Davis doon sa may ilalim para mas sumigpit ang depensa kay Davis. Yun nga lang mga ropa, nung nakita na ni Anthony Davis na humelb si Sengun dito sa kanya, mabilisan niya kinik out yung bola kay Rui Hachimura dito sa may 3-pointer na binabantayan naman ni Sengun before. Kaya ang nangyari dito mga ropa, nagkaroon ng enough space si Rui Hachimura para pumukol ng 3-pointer. Agarang mag-close out dyan si Sengun. Yun nga lang mga ropa, huli na ang lahat dahil pinukol na agad ni Rui Hachimura ang 3-pointer dito sa may long range bomb. Hindi niya naman pinaya si Anthony Davis dyan dahil pasok ang tira ni Rui Hachimura. Basket is good. At sa sumunod na possession ng Lakers mga ropa, sinubukan ulit ni Anthony Davis yung ganoong play dito sa may left side baseline. Pero this time kasi mga ropa, pansinin natin si Alperen Sengun. Hindi na siya sumubok na humel dito kay Anthony Davis dahil nga sa nangyari recently lang na nakapukol si Rui Hachimura dahil sa sinendyang double team kay AD. So basically mga ropa, ang nangyari dito one-on-one offense lang, isolation, Anthony Davis versus Dillon Brooks. At sa pagkakataon na to mga ropa, nilamon ng opensa ni Anthony Davis ang depensa ni Dillon Brooks. Nakascore dyan si AD, basket is good, easy money. Pero din sa game na to mga ropa, ang naging main problem ng kupunan ng Lakers ay ang ating kabayan na si Jalen Green. Sa pagkakataon na to mga ropa, coast to coast si Jalen Green, binabantayan man siya dyan ni Max Christie na isang good defender mga ropa, pero tingnan natin ang ginawa ni Jalen Green dito. Pinanis niya ang depensa ni Max Christie coast to coast. At nakakuha pa siya dyan ng isang napakahirap na tira, pero still pasok ang tira na yan ni Jalen Green. Basket is good. At another one mga ropa, sinundan pa yan ng gameplay ng Houston Rockets dito sa may ibabaw. Again si Jalen Green na naman nagmamando ng bola dito para sa Houston. Gumamit siya ng screen dito sa may top of the key, at nung nakita na ni Jalen Green na mayroon ng enough separation para pumukol ng 3-pointer, agaran niya pinukol ang 3-pointer mga ropa, at ang 3-pointer na yan ni Jalen Green ay basket is good para sa long range bomb. Easy money ulit. At ito mga ropa, mapapansin natin dito again, same play na naman ang pinatakbo ng Lakers dito na kung saan this time mga ropa, si LBJ naman ang pumoste dito kay Dillon Brooks doon sa may left side ulit sa may baseline. At again mga ropa, one-on-one lang yan, walang help defense para sa kupunan ng Houston Rockets. Kaya ang kinalabasan nito, Maning Manila kay LBJ ang depensa ni Dillon Brooks. Easy 2 points na nakuha dyan ni LBJ, at sinundan pa yan dito mga ropa dito sa may ibabaw. Pasa ni LBJ kay Dorian Finney-Smith mga ropa, open si Dorian Finney-Smith dito sa may top of the key, 3-pointer. Pasok naman ang tira ni Dorian Finney-Smith dito sa may top of the key, basket is good ang long range bomb, no problem. Yun nga lang mga ropa, sabi ko nga si Jalen Green ang naging pinakang problema ng kupunan ng Lakers dito. This time mga ropa, pinenrate niya ang depensa ng kupunan ng Los Angeles. At dito lamon na lamon niya ang depensa ni LeBron James mga ropa, panis dyan si LBJ. Nakakuha pa siya dyan ng foul. At pagkatapos yan mga ropa, dito sa may ibabaw sa may top of the key, 3-pointer, si Jalen Green naman ang may hawak ng bola dito, nagmamando para sa Houston Rockets. At ang bumabantay sa kanya dito mga ropa, si Dorian Finney-Smith dito sa may ibabaw. Pero ang ginawa ni Jalen Green dito mga ropa, kahit ang layong 3-pointer, pinukol niya ang 3-pointer dyan na long range bomb. Again mga ropa, pasok na naman ang tira ni Jalen Green dito sa may 3-pointer. Basket is good na naman para sa kanya, easy money. Kaya ang nangyari dito mga ropa, dahil sa mainit na pinapakita ni Jalen Green dito malamang sa first half, ay talagang natambakan agad ang kumunan ng Lakers dito sa pangunguna nga ni Jalen Green. 54-32 ang score. Kahit tambakol naman dyan ang kumunan ng Lakers mga ropa, gumanda pa din naman ang laban dyan dahil ang kumunan ng Lakers ay nakahabol sa second half. Dito mga ropa, pansinin natin na naka-zone defense nga dyan ang kumunan ng Houston Rockets. At ang ginawang gameplay dito ng Lakers, pumesto sila sa 3-pointers mga ropa, si LBJ nandito sa may top of the key, 3-pointer. Dito sa may left wing nandito si Max Christie. At dito naman sa left side corner mga ropa, nandito si Austin Reeves, nakapwesto na din. Pero ang naging pinaka main factor din ang kupunan ng Lakers dito kung bakit sila nakapukol ng 3-pointer dito sa gameplay na to, ay dahil sa sinet na screen na to ni Dorian Finney-Smith para kay Austin Reeves. Pansinin natin na pinasa na LBJ yung bola dito kay Max Christie sa may left wing. Na-swing na rin ni Max Christie yung bola dito kay Austin Reeves mga ropa. At pansinin natin yung close out sana dito kay Austin Reeves. Kuwang-kuha ni Dorian Finney-Smith dyan sa sinet niyang screen. Kaya ang tendency outcome nito, hindi siya naka-close out
totally dito kay Austin Reeves sa may left side corner 3-pointer. At ang resulta nito mga ropa, open na open si Austin Reeves sa may 3-pointer. Basket is good para sa kanya, ang long range bomb, easy money. At sinundan pa yan dito mga ropa, transition offense sa kumunan ng Lakers. At ang nanguna dito para sa transition offense sa Lakers ay walang iba kundi si LBJ. Dito mga ropa, walang kaabog-abog, tinirahan niya sa 3-pointer si Alperen Sengun. At sa pagkakataon na to mga ropa, medyo nabigla din dyan si Alperen Sengun. Natitira pala si LBJ sa may 3-pointer. At ang resulta niyan mga ropa, easy money para kay LBJ, ang long range bomb, basket is good para sa kanya. At sinundan pa yan another one mga ropa, possession ulit ang kupunan ng Lakers dito. Si LBJ na naman ang hawak ng bola dito sa may top of the key, 3-pointer na naman. Ang gandang setup screen ang ginawa dito ni Dorian Finney-Smith para kay LBJ mga ropa. Diyan sa screen na yan, kuwang-kuha niya ang defender ni LBJ na si Thompson. At dahil sa screen na yan mga ropa, open na naman si LBJ dito sa may top of the key, 3-pointer. Pasok na naman ang tira dyan ni LeBron James. Kaya sa pagkakataon na to mga ropa, 75-65 ang score. Bumaba na sa 10 puntos ang hawak na kalamangan ng Houston Rockets dahil sa sunod-sunod na 3-pointers ng Lakers. At ito pa mga ropa, again si LeBron James naman may hawak ng bola dito sa may top of the key, 3-pointer. At pansinin natin yung setup play ng Lakers dito na pinangunahan syempre yan ni LBJ sa pagmamando ni LBJ. Siya nga may hawak ng bola dito at ang ginawa niya dito mga ropa, penetrate niya ang depensa ng kubunan ng Houston Rockets hanggang mapunta siya dito sa may position niya sa may gitna. Ngayon mga ropa, napilitan tuloy si Dillon Brooks dito na sumalo kay LBJ. Si Dillon Brooks mga ropa, binabantayan niya si Anthony Davis. Kaya nung nakita ni LBJ na natrack niya yung depensa dito ni Dillon Brooks na binabantayan si Anthony Davis, binato niya agad kay Anthony Davis yung bola. Ang resulta nito, walang bantay si Anthony Davis, easy 2 points kaagad na naipundar niya dyan. Napadali ang trabaho ni Anthony Davis dahil sa pag-penetrate sa depensa ni LeBron James. At dito sa susunod na play mga ropa, dalawang magsunod na 3-pointers ang pinakawalan ni LBJ dito. Courtesy yan sa screen din ni Dorian Finney-Smith dito sa may ibabaw. Ngayon mga ropa, bago tong play na to, tatanungin ko kayo, tingin nyo worth it ba yung pag-trade ng Los Angeles Lakers kay D'Lo dito kay Dorian Finney-Smith? Dito sa play na to mga ropa, si Dorian Finney-Smith ang nag-set ng screen kay LBJ. Kaya nagkaroon ng enough separation dyan si LeBron James para magkaroon siya ng space dito sa may 3-pointer mga ropa. At dyan sa space na yan mga ropa, naipukol ni LBJ ang 3-pointer. Basket is good, ang long range bomb, easy money. At another one mga ropa, again si Dorian Finney-Smith na naman nag-set ng screen dito sa may ibabaw para kay LBJ. At ang resulta nito mga ropa, sobrang interesting na tira ni LeBron James. One-legged 3-point shot. At still mga ropa, pasok pa rin ang tira na yan ni LeBron James kahit one-legged ang kanyang pinakawalan na tira dito. Ngayon mga ropa, para sa akin na pupundar ni Dorian Finney-Smith para sa kupunan ng Lakers, good role player siya, good defender at good rebounder. Tingin nyo worth it ba ang pag-trade ng Lakers dito kay Dorian Finney-Smith? Nakapalit si D'Angelo Russell. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Pagkwentuhan natin yan. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na ANGALIS, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. At another one mga ropa, eto pa, ang gandang hanap ang ginawa dito ni Austin Reeves kay Max Christie dito sa may left side corner 3-pointer. Pag-receive ng bola ni Max Christie dyan mga ropa, open agad siya, wala na siyang kailangan gawin kundi tumira na lang. At ang resulta nito mga ropa, pasok na naman ang tira dito ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Talagang tuluyan na sila nakahabol dito kora sa kupunan ng Houston Rockets. Ngayon mga ropa, kung pinanood nyo ng buong game na to, mapapansin nyo doon sa pagtatapos ng third quarter hanggang doon sa may fourth quarter, ang naging isang main problem ng kupunan ng Lakers mga ropa ay si Steven Adams. Nahirapan silang kumuha ng rebound kay Steven Adams kasi ang laking bulas si Steven Adams doon sa may ilalim mga ropa. Kahit si Anthony Davis, nahihirapan siyang kuha na ng rebound. Buti na lang mga ropa, ang 3-point shooting ng kupunan ng Lakers ay sobrang init din talaga dito sa game na to. At dito nga sa magkakataon na to mga ropa, nag-set ng pick and pop play dito si LBJ at si Dorian Finney-Smith. Kanina pa nga nagsiset ng high screen dyan si Dorian Finney-Smith dito para kay LBJ. Pero this time napasa naman siya ni LBJ dito sa may 3-pointer. Sa screen na to ni Dorian Finney-Smith mga ropa, na-attract ni LBJ dyan yung defender ni Dorian Finney-Smith. Kaya ang resulta nito mga ropa, pasa ni LBJ kay Dorian Finney-Smith. Enough space na agad dyan para kay Dorian Finney-Smith dito sa may top of the key 3-pointer. Pasok naman ang tira dito ni Dorian Finney-Smith. Basket is good, ang long range bomb, easy money. At sinundan pa another 3-pointer naman ng Lakers mga ropa. At this time, si Rui Hachimura naman ang pumukol sa may 3-point. Again mga ropa, pick and pop play na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. At sa pangunguna yan ni LBJ. Again, na-attract na naman dito ni LBJ yung defender ng kupunan ng Houston Rockets. Sabay pasa niya ng bola dito kay Rui Hachimura sa may top of the key 3-pointer. Close out naman dyan si Steven Adams mga ropa. Yun nga lang, huli na ang lahat dahil naipukol na ni Rui Hachimura ang 3-pointer. At ang 3-pointer na yan mga ropa, pasok para kay Rui Hachimura. Kaya ang nangyari dito mga ropa, halos 5 minuto na lang natitira dito sa may game sa may fourth quarter. 106-101 ang score. Naging dikitan pa ang laban. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, 1-on-1 lang si Alperen Sengun at si Anthony Davis doon sa may paint. Well defended ni Anthony Davis dyan si Alperen Sengun mga ropa. Yun nga lang, awkward shot nga ang pinakawalan dito ni Alperen Sengun. Pero yung awkward shot na yan, pumasok para sa Houston Rockets. Basket is good ang awkward shot. Easy money para kay Alperen Sengun. At simula nito mga ropa, dito na naging crucial ang lahat ng pangyayari dito sa game na to. Sa pagkakataon na to mga ropa, umatake si Dorian Finney-Smith sa depensa ng kupunan ng Houston Rockets. Good penetration by Dorian Finney-Smith mga ropa, pumasok ang kanyang
ng tira dyan, nakakuha pa siya ng foul. At doon sa kabilang banda mga ropa, ang nagmando naman ng bola ay si Fred VanVleet. Dito sa pagmamando niya ng bola, nakakuha siya dito ng mismatch against kay Anthony Davis. Pero well defended pa rin siya dyan ni Anthony Davis mga ropa. Yun nga lang mga ropa, nang ibabaw dito ang offense si Fred VanVleet. Panis dyan ang depensa ni Anthony Davis. Sabay pinukulan pa sila dito ng 3-pointer ni Jalen Green mga ropa, harap-harapan sa depensa ng kupunan ng Lakers. Pasok ang 3-pointer na yan ni Jalen Green. Kaya nag-score dito mga ropa 117-110. 7 points ang hawak na kalamangan dito ng Houston Rockets. O isang minuto may na lang natitira dito sa may fourth quarter. Ang ginawang sagot naman ng Lakers dito mga ropa, pick and pop play. Si Austin Reeves na nagmamando ng bola dito at ang nag-set ng screen dito mga ropa si Anthony Davis. Ngayon mga ropa, nakuha na ni Austin Reeves dito yung defender ng kupunan ng Houston Rockets. Sabay pasa niya kay Anthony Davis sa may top of the key 3-pointer. At dahil open yan mga ropa, pagkakataon na yan para kay Anthony Davis. Pasok naman ang 3-pointer dyan ni Anthony Davis. Basket is good. Naging 117-130 ng score mga ropa at mabilisan lang nakakuha pa si LBJ dito ng 2 points. Naging 117-150 ng score. Pero dyan mga ropa, 8 seconds na lang natitira dito sa oras. 2 puntos nga ang hawak na kalamangan dito ng kupunan ng Houston Rockets. At sa pagkakataon na to mga ropa, pumaul ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Isang free throw lang ang naipasok dyan ni Alperen Sengun. 3 puntos lang ang hawak na kalamangan dito ng Houston Rockets. 7.1 seconds natitira dito sa may game. At dito na nga nangyari ang kontrobersyal na nangyari dito sa game na to mga ropa. Dito kasi i-inbound sana ni Max Christie yung bola kay LBJ. Pero mauubusan na ng oras dyan si Max Christie dahil nga sa maigpit na depensa ng Houston Rockets. Ang ginawa ni LBJ dito mga ropa, tumawag siya ng timeout at hindi naman niya nakita ng referee mga ropa. At ang nangyari dyan, pinasa ni Max Christie yung bola dito kay LBJ. Naagawan siya dyan ni Fred VanVleet. Medyo mababa din kasi ang pasa ni Max Christie dito mga ropa, kaya agaw na agaw yan ni Fred VanVleet. Pwede niya namang itaas yung pasa kasi matangkad naman si LBJ compared kay Fred. Ang tanong dyan ngayon mga ropa, pwede man tumagawag si LBJ ng timeout kaya hindi siya may hawak ng bola? Ang sagot dyan mga ropa, base sa NBA pwede. Basta kung sino player lang nasa loob, pwedeng tumawag ng timeout. Basta ang rule mga ropa, dead ball yung bola or hawak nila yung bola, nasa possession nila yung bola. Sa pagkakataon na to mga ropa, hindi pa naipapasa ni Max Christie yung bola, nakasenyas na ng timeout si LBJ. Yun nga lang mga ropa, hindi to napansin ng referee kaya nagpatuloy dyan yung play at nagawan nga sila ng bola. Ang isa pang senaryo dito mga ropa, ang sinasabihan din kasi ni LBJ dyan ng timeout ay si Max Christie. Pinapasenyas niya ng timeout dyan si Max Christie. Yun nga lang mga ropa, hindi nag-timeout dyan si Max Christie kaya nga ganito ang naging resulta. Ngayon mga ropa, kung kayo ang tatanungin, dapat bang binigyan ng timeout dyan ng kupunan ng Lakers na maaari pa sana nilang maitabla ang laro para mag-overtime. At sa uli nga mga ropa, natalo sila dyan. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo dito sa game na to at sa controversial play na yon? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.